Halos mabuwal na ang mga puno sa lakas ng hangin sa Isabela. Maaga namang inilikas ang ilang pamilya sa ligtas na lugar. Naka-alerto na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa anumang sakuna. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. Naroon si Isay Reyes. Isay! Susan, nanatiling napakalakas ng hangin at ulan dito sa ating kinatatayuan sa Santiago, Isabela. Nagsimula ito bago pa man mag-landfall itong si Bagyong Labuyo kaninang madaling araw. So yan ang ating sitwasyon dito ngayon. Bago pa man mag-landfall ang Bagyong Labuyo, ramdam na ito rito sa Isabela. Napakalakas ng hangin. Rinig pa namin ang tila sumisipol nitong tunog. Nang tahaki namin ang ilang karatig barangay, walang tigil sa pagpaypay ang mga puno. Madilim ang mga kalsada, pero nagkalat na rin ang mga sanga nito sa kalsada. Si Mang Gaudencio at ang mga kapitbahay, inabutan namin nasa labas ng kanilang mga bahay. Inilikas na raw nila ang mga pamilya sa mas ligtas na lugar, pero di nila maiwanan ang mga bahay sa takot na may mga manamantala. Ang mga bubong ng kanilang mga bahay umaangat na. Wala na rin kuryente sa kanilang mga bahay. Yung mga ibang mga kasama, mga anak ko, dinala namin sa mga nakasafety bahay. Kami hindi namin maiwanan yung bahay namin dahil marami mga kasamantalang mga magnanakaw. Kaya hindi namin iiwanan yung mga bahay na kahit mabasa kami, kahit mukha. Saan po ninyo dinala yung mga anak niyo? Yun doon sa mga malalaking bahay, Kalakagawa, yan, hindi namin dinala. Nako. Hindi namin maiwanan, minsan hinanakaw din mga hero pag nilipat. Hindi namin tatangay na. Kaya pagka nilipat, kinukuha na lang namin ulit. Para saan yan? Pang-ilaw. Pang-ilaw ninyo sa bahay nyo. Pag ganito na umuulan, hindi ka ba natatakot? Ba't nandito pa kayo? Natatakot po. Ano, palikas ba tayo? Mga apo nyo po. Alis ba kayo dito ngayon? Opo. Saan kayo punta? Doon po. Ayun, kay Kuya Dundip. Mas matibay yung mga bahay doon. Okay. Susan, katulad na nakikita ninyo ngayon, ay napakalakas talaga nung pagbayo ng hangin dito sa Santiago, Isabela. In fact, dito sa may munisipyo ay kung kahapon nakatayo pa itong pinaka-yero nila na pinaka-bakod. Ngayon, nakabagsak na ito. Ganon din yung mga nakita natin na sitwasyon nung tinahak natin yung ilang mga barangay dito. Dito sa aking kinatatayuan ngayon, napakaginaw. Halos nanginginig na tayo. Basang-basa ang lahat ng mga kasama natin rito. Samantalang ayon sa PDRRMC, meron na silang inilikas na 67 families composed of 267 people na dito sa bayan ng Dinapige. Isa yung coastal area. So ngayon nilagay na sila sa Dinapige Guest House. Susan? Sa sitwasyon dyan ngayon, Isay, talaga walang indikasyon na within the day, gaganda na yung panahon dyan. Yes, Susan. Alam mo, kahapon, nung dumating kami dito, halos maaraw nga nung bandang hapon sakalang bumuhos yung ulan. So sabi namin, naku, mukhang hindi natin mararamdaman yung epekto ng Bagyong Labuyo dito sa Isabela. Pero ngayong umaga, nag-usap-usap nga kami rito, medyo nagkakabiruan kami kasi medyo in-underestimate siguro namin itong epekto ni Labuyo at ayon din sa mga residente rito, sa ganitong takbo, napakadilim ng kalangitan, napakalakas ng hangin, mukhang malabo na mag-lessen yung ganitong lakas ng hangin at ulan na nararamdaman natin ngayong araw dito, Susan. Salamat, Isa. Ingat kayo dyan. Saka siyempre mga kababayan natin dyan, sana makikinig talaga ng mga advisory, lalo pat yung nakikita namin sa background mo, talagang medyo malakas pa yung hangin at malakas pa yung ulan. Ingat kayo dyan, Isay.